Alright mga amigos, maraming Pinoy boxing fans ang nagdiwang ng pumutok ang balitang sa wakas. May promoter na ang angas ng Pinas Cuadro-Walas John Riel Casimero. Pero kinabukasan agad matapos ang balitang miyembro na siya ng Kameda Promotions o 3150 Fights Lush Bomu, sumambulat agad ang balitang dismayado sa nangyari. Ang mismong founder ng Kameda Promotions na si former 3 Division World Champion Koki Kameda dahil umano sa padalos-dalos na desisyon ng boss nang walang konsultasyon o sangguni sa kanya. Ani Kameda sa kanya social media, the bad boy Casimero has signed an exclusive contract with the bad boy of Japanese boxing, 3150 Lush Bomu. My boss keeps making decisions on his own, which is making me sick. Pwede nating i-interpret ang pahayag ni Kameda na sumama ang loob niya dahil na-bypass siya. Pero pwede rin natin i-interpret yan na dismayado siya sa naging hakbang ng boss dahil hindi talaga siya sang-ayon sa pagkuha kay John Riel Casimero. Kasi sa tingin ko mga amigos, kung sa palagay ni Kameda na good move yung ginawa ng boss na kunin si Casimero, sa tingin ko hindi ito maglalabas ng sama ng loob sa social media. Isipin nyo na lang mga amigos kung si Ryan Garcia kaya yung pinapirma ng walang sangguni kay Koki Kameda. Palagay nyo ba magre-reklamo ito sa social media? Sasabihin kaya niya na pala desisyon yung boss niya? Nagdidesisyon ng hindi sumasangguni sa kanya? Hindi siguro, di ba? Anyway, heto pa ang sinasabi nating posibleng dagdag problema sa sitwasyon ngayon ni Casimero sa 3150 Fights Lush Bomu. May aberyang kinakaharap ngayon ng 3150 Fights Lush Bomu. Ayon sa bago nilang post, paiiksiin ko na lang po kasi mahaba, na politika daw ang kanilang dalawang boxers na sina Ayumu Sano at Shota Fujimoto, kung saan sa likod ng pagiging qualified na lumahok sa mga tournaments ay hindi pinayagan lumahok ng Central Japan Boxing Association. At dahil daw sa insidenteng yan, mula ngayon kumakalas na ang Lush Boxing Gym sa Central Japan Boxing Association. Sa halip ang kanilang mga boxers daw ay dadaan na sa tinatawag na manager system. So heto po yung posibleng malaking problema na kakaharapin ni Casimero. Ayon sa aking pananaliksik, ang manager system sa Japan ay hindi kinikilala ng JBC o Japanese Boxing Commission. Ang kanilang sistema ay nakabase sa tinatawag na gym system. Sa traditional na gym system ng JBC, ang manager ng boksingero ay dapat nakakontrata sa isang boxing gym na miyembro ng isang regional association. Ibig sabihin, pag kumalas ang Lush Boxing Gym, mawawalan din ng JBC license ang kanilang mga boksingero. Ang desisyon ng Lush na kumalas ay naglalagay sa 3150 Fights partnership sa isang delikadong posisyon. Kung ang 3150 Fights ay patuloy na magpo-promote ng mga boksingero na konektado sa Lush, maaaring maging issue ito sa JBC. Maaaring igiit ng JBC na ang mga laban na ito ay hindi nila kikilalanin, na magiging dahilan para hindi maitala ang mga panalo ng mga boksingero sa kanilang official na record. For example, nagdaos ng boxing event ang 3150 Fights Lush Bomu, ang bagong promotional company ni Casimero, at lumaban nga si Casimero doon sa Japan. Kahit manalo si Casimero, hindi kikilalanin ng JBC ang panalo na yon. Walang bisa sa madaling salita dahil sa pagkalas ng Lush Boxing Gym sa Central Japan Boxing Association. Kaya natin nasasabing medyo komplikadong sitwasyon ito para kay Cuadro-Walas. Si Casimero ay nasa gitna ngayon ng isang alitan sa pagitan ng mga promoters. Bukod sa parang hindi pagkakaunawaan ni Koki Kameda at ng kanyang boss sa Lush Bomu, may hindi rin pagkakaunawaan ang Lush Bomu pati ang Central Japan Boxing Association. Hindi po chismis itong sinasabi ko sa inyo mga amigos, kahit bisitahin nyo po mismo yung Twitter account ng 3150 Fights Lush Bomu, ang promotional company ngayon ni Casimero. Makikita nyo ron mga amigos, i-translate nyo lang yung mga posts, makikita nyo may kabangayan sila.